sama-samang pagdiriwang ng banal na Eucharistia, sama po natin ang mga sumusunod ng misa. Pasasalamat ni na Wilfredo at Cristina Pascua, Julia Terrera, Dardy at Gemma Riolon, Mendoza at Manaloto family, ni Emmy Reyes and family, Guadalquivir and family, ni Baby at Boy Valenzuela, ni Josie and family, ni Faye Villaluz, ng Gutierrez family, Ancheta family, ni Gemma Lidon at pamilya. Pasalamat din para sa birthday ni na Larry de la Cruz, ni Lance Simangan at ni Ronel Mendoza. Para din sa natatanging kahilingan ni Yolanda Palma, Ivan Herrera, para sa kagalingan ni Ernesto Palma, Ping Yung, Estelita Mendoza, Ernil Manaloto, Perez family, at ni Adela Mutu. Alalahanin po natin ang yung mga sina Louie, Orlando, Sofia, Frank, Francisco, Alejandro, Rosalinda, Ani, Ricardo Jr., Manny, Esther, Ernesto, Laureano, Seria, Regino, Consolacion, Jose Florante, Remedios, Justo, Sakina, June, Agripino, Licha, Purificacion, Wilfredo, Nemesio, Gracie, Alfredo, Catalina, Hinaro, Alvin Sulit, Nelson, Maria, Cirilo, Tino, Casiano, Lito, Akam, Leon, Yoli, Saichi, at lahat. Panawagan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines para sa sama-samang pananalangin. Samahan ninyo kami, O Panginoon naming Diyos, sa patuloy naming pakikipaglaban sa pinsala na dulot ng pandemya ng COVID-19. Ganon din sa mga kaganapang pangpolitika na nagdudulot ng pagkakawatak-watak ng aming bansa. Alam po ninyo kung gaano katindi ang aming pangailangan na magkaisa upang labanan ang kaaway naming hindi namin nakikita na nagdulot na ng matinding pahirap sa amin at ng pagiging walang kasiguruhan sa aming buhay. Malawak ang pagkalat ng infeksyon na mga napupuno ng mga pagamutan, pagkawala ng hanap buhay, gutom, malawak ang pagkadugi ng mga negosyo at kamatayan. Dinadalangin namin ang aming mga lingkod bayan, ang mga taong nasa pamahalaan, lalo na yung mga nananatili na may tunay na malasakit na mahal sa aming bansa. Ingatan mo po sila, Panginoon, at bigyan sila ng tapang na manindigan para sa katotohanan at katarungan. Naway ang krisis na ito dulot ng pandemya ay maging daan ng pagbabalik loob at pagbabago ng aming mga puso. Magturo nawa ito sa amin mga kapatid, sa ating banal na pagdiriwang na ito, sama natin sa ating pananalangin ang alay pasasalamat at natatanging kainigan ng mga sumusunod at ng kani-kanilang pamilya. Rafael, Flor, Odette at Tibet Eugenio, Brian at Jasmine Yu, Joel at Lucy Bonifacio, Leo, Celestina at Ana Martiu, Ricky at Avic Magpo, Edgar at Marie San Diego, Rose Marpaming, Danilo at Emily Sebastian, Dennis at Nelly Santos, Aurora at Jean Silungan, Nangte at Marisa de la Cruz, Marisa Yol, at Joel Tongco, Corazon de Leon, Judas Soli de Rosario, Alex at Chim Magdaraog, Dr. Marat Marie Tolentino, Noel Jenny Galvez,
Rizel de Goyo Espanya, Dios sa Langsang, Alicia Arcega Villacrucis, Dr. Abetsay Badaag, Edgardo Aida Cunanan, Antonio at Victoria Sanchez, Elma Laguador, Vidal at Marieta Quirol, Aida Resurrección, Renet Debbie de Leon, Cesar at Lolita Nicolas, Cedi Celine Dominic Nicolas, Antonio at Evelyn Salazar, Edwin at Aida Gumapas, Nida Digonong, Chodora, Marlo, Mary Grace Riado, Janet E. Pascual at hindi ng ADB Community, Christopher at Janet Lo, Celia San Felipe, Michelle Esteban, Reverend Father Opino Pengsulit, Bishop Dennis Villarojo, para sa kaligtasan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya, mga kasapi ng Knights of Columbus, Holy Child Council 6737, ng Bustos at ng Catholic Women's League ng Lawa May Kawayan, mga mananampalataya at SPPC ng Barangay Pulo San Rafael at ng Barangay Cambaog at San Pedro Bustos, mga manggagawa sa Philippine Ports Authority Head Office, NPMO, Cristalin Gumatay, Pamela Camwa, Olga Punanan, Omi G. de Guzman, Victor Divina MC, Dina Saavedra, Jody Teana Marfil, Nick at Evelyn Rillera, Pining Villanueva, Camila Saroquino, Jen Tamani, Rowena Villedo, Arman at Imi Isma, Bernard at Edna de Guzman, June at Doris Pilihera, Josie Brillantes, Amy Ferry Manalo, Denilyn Bunag, Susan Dumaday, Pamilya de Tinua at Danquisco, Emilita de la Cruz, Jim at Jonelyn Glenn, Yvette Barrera, Gigi Bautista Alejandro, Ivy Lorraine, Jaime at Jovian Cruz, Maria G. Adap, Dr. Ken Adap, Dr. Onaysa Katrina Monera, Dr. Caroline Enriquez, Dr. Alan Yvonne Guevara, Dr. Chester Calapis, mga doktor at medical staff ng Our Lady of Fatima Hospital sa Valenzuela City, Santo Niño Hospital sa Bustos, Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina City, Region 2 Trauma and Medical Center sa Bayumbong, Nueva Vizcaya, Brihino Hospital, Skyline Hospital at Qualimed Hospital ng lungsod ng San Jose del Monte. Lahat ng mga frontliners at mga kamani ng pamahalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan ni Anita Lopez, Eloisa Villamil, Eric Emaroy, Corazon Rodriguez, Bonifacio at Magdalena Aseñas, Samantha Osea, Capistrano Mandeco, Timoteo Orihuela, Jose Ingat, Father Monic Cadiz, Corazon Donato, Quirino Cristobal, Chero del Mundo, Marian Maravilla, Jonjit Santiago, Rami Banaag, Benjamin Valerio, Enrico Villanueva, Lito Soriano, Adriano Santos, Minda Saison, Renel Niño Laguador, Lucilita Paming, Penny Victoriano, Reggie Garcia, Jocelyn Bermas, Ricardo de la Ubenia, Alvin David, Dr. Harold Ramil, Sam Ingal, Dave Mark Cruz, Neil Francis Navarro, Arthur Cruz, Danilo Francisco, Jean Claudia Nebres, Angel Guno, Ruben Aguirre, Dr. Benjamin Miranda Jr., Carlin May Oquiza, Michael at Marco de Leon, Maria Victoria de Rosario, Daniel Babaran, Teresa YouTube, Minda Vista, Presentacion de Guzman, Rosario de Vega, Marwin Santiago, Danica Quijano, Dr. Juanito Rodolfo, Artemio Melgar, Edwin Shane Perez, Benedicto Tubita Santos, para sa kaarawan nila Father Dennis Pascual at John Michael Lalik, para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Ricardo Celidonia, Bibiana, Gil, Sila, Isabela, Leticia, Evelyn, Puloy, Dean, Raquel, Frederick, Nelson, Nicolas, Eric, Alfredo, Maura, Roman, Andres, Epifania, Rufo, Celia, Marisa, Flor, Jaime, Ima Concepcion, Maria Teresita, Nestor, Atanasia, Susana, Protasio, Domingo, Maximina, Alejandro, Enriqueta, Brian Angelo, Maricel, Jose, Teodora, Robello, Felino, Pedro, Felisa, Lucila, Justin, Roy, Sofia, Domingo, Rosa, Jocelyn, Daisy, Romel, Jose, Ricardo, Maria, Antonia, Maria Mercedes, Mark, Marlene, Agustin, Felicidad, Magdalena, Jose Pipito, Antonin, Malu, Nemesio, Cesar, Minerva, Dennis, Alberto, Belenchito, Carlito Nonil, Dominador, Roberto, Evangelina, Marina, Gaspar, Purificacion, Marjiwil, Laura, gayon din ang mga namayapang mga lektor ng Diocese ng Malolos at mga doktor at frontliners at mga naging biktima ng salot na COVID-19. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kalib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad sa atin ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalaning magsisi, Kristo, kaawaan mo kami.
Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukas sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padalyuin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamta namin ang iyong mga pangakong di malilip na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Inilulug namin ito sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, Tao, sabihin mo sa pinuno ng Tiro na itong pinasasabi ko sa kanila. Sa iyong kapalaluan ay sinabi mong isa kang Diyos. Nakaluklok kang parang Diyos sa gitna ng karagatan, bagamat ang totoo'y hindi ka Diyos, kundi tao lamang. Pinipilit mong abutin ang isipan ng isang Diyos. Akala mo'y matalino ka pa kay Daniel. Akala mo'y alam mo ang lahat ng bagay, kahit pa anong lihim. Sa dunong mo't kaalaman ay nagkamal ka at nakapagbunto ng pilak at ginto. Sa iyong nalalaman, sa larangan ng kalakal, patuloy na lumaki ang iyong kayamanan. Dahil dito, naging palalo ka. Kaya naman ito ang pinasasabi ng Diyos na Panginoon. Pagkat pilit mong ipinabantay sa Diyos ang iyong sarili, ipalulusob kita sa pinakamalupit na kaaway sa daigdig. Wawasakin nila ang lahat ng ari-arian mo na pawang kinamtan mo sa tusong pamamaraan. Ihuhulog ka niya sa ilalim na walang hanggan. Papatayit ihahagis sa pusod ng dagat. Sa harap kaya ng mga papatay sa iyo, ay masabi mo pang ikaw ay Diyos. Noon mo malalamang ikaw pala ay tao lamang at may kamatayan. Parang aso kang papatayin ng mga dayuhan. Akong Panginoon ang may sabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Pinasya ko nang sila'y lipulin at pawiin sa alaala ng madla, ngunit di ko tututulan ang kanilang kaaway ay maghambog at sabihin. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Kami ang lumupig sa kanila at hindi ang Diyos nila. Mahina ang pangunawa ng Israel at sila'y maituturing na bansang mangmang. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Paano ang 1,000 ay matutugis ng isang tao at mapipigilan ng 2 ang 10,000? Sila'y pinabayaan ng Diyos na poon. Itinakwil na sila ng kanilang dakilang Diyos. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Darating ang araw ng aking paniningil at paghihiganti hanggang sa sila'y humapay at mabuwal, pagkat ang wakas nila ay malapit na. Ililigtas ng poon ang kanyang bayan, siya'y mahahabag sa mga naglilingkod sa kanya. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinagarian ng Diyos. At sinasabi ko rin sa inyo, madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayon kaysa pasakot sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Nagtaka ang mga alagad ng marinig ito, kaya't naitanong nila, kung gayon, sino po ang maliligtas? Tinitigan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. At nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo.
Ano po naman ang para sa amin? Sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo ito, kapag nakaluklok na ang anak ng tao sa kanyang maringal na trono sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay luluklukin sa 12 trono upang hukuman ang 12 lipi ng Israel. At ang sino mang magtiis na iwan ng tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak, o mga lupain, alang-alang sa akin, ay tatanggap ng makasandaang ibayo at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming una na magiging huli at maraming huli na magiging una. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga kapatid, sa ating pong banal na kasulatan, ipinapayag sa atin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pakikipag-usap doon sa kanyang mga alagad, ang kanyang pamantayan sa pagsapit sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya nga po ito isa sa mga pamantayan ng ating Panginoon na pagpapaalala na yung mga mayayaman ay dapat na maging mapagmatyag sapagat ang sabi nga ng ating Panginoon, sinasabi ko sa inyo, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinag-aarian ng Diyos. Kaya nga po ang sabi pa ng ating Panginoon, mas madali pang makaraan ng kamelyo sa butas ng karayo kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Kaya nga po kapag napunta po tayo, lalo na sa Middle East, marami po doon ay kamelyo. Kaya kapag ka po may kamelyo, pag nakita natin, napakalaki ng kamelyo na ito. Kaya kadalasan, ito yung sinasakyan ng mga tao kapag naglalakbay doon sa disyerto. Sapagat ang mga kamelyo, matibay sa lakaran, matibay sa takbuhan, matibay din sa pagkauhaw. Kaya nga po yung kamelyo may nakaumbok sa kanilang likod sapagat doon iniimbak ng kamelyo ang tubig ng kanyang kinakailangan. Sapagat maraming araw o maraming oras o pwedeng hindi siya uminom ng tubig sapagat meron siyang nakaimbak doon sa kanyang likod na kanyang ginagamit para hindi siya mamatay. Para hindi siya mamatay sa uhaw o kaya naman ay hindi siya mamatay sa pagkahapo. Kaya nga po mga kapatid, malaki ang kamelyo na ito na parang kabayo para sa atin o parang kalabaw para sa atin o baka na ating sinasakyan. Kaya nga po isipin na lamang natin kung hindi natin ma-picture yung kamelyo, isipin na lang natin yung kalabaw o baka o kabayo na meron tayong nakikita at ang gawin natin, isulot natin yung hayop na ito doon sa butas ng karayom. Kaya nga po ang tinutukoy dito na karayom, hindi po yung karayom na ginagamit natin na panahi ng ating damit. Kung yung tinutukoy na karayom dito, yung malalaking karayom na ginagamit sa pagsulsi sa malalaking mga tela doon sa kanilang lugar. Kaya nga po, gaano ito kalaki? Marahil isang dangkal o kaya naman ay mas malaki pa ng kaunti. Subalit magkagayon pa man, hindi pa rin magkakasya ang kamelyo sa butas ng karayom na ito. Sapagat lagi tigit na malaki ang kamelyo kaysa sa butas na ito. Subalit mga kapatid, anong ibig sabihin sa atin ng ating Panginoon ng kanyang sinabi? Mas mainam pa at mas maisusulot pa ang isang kamelyo sa butas ng karayom kaysa isang mayaman na nagpapasakop sa paghahari ng Diyos. Kaya nga po anong ibig sabihin ng ating Panginoon sa kanyang sinabi na ito? Kaya nga po mga kapatid, hindi naman ibig sabihin ng ating Panginoon ay bias lamang sa mga mayayaman. Hindi naman ibig sabihin galit ang Panginoon sa mga mayayaman. Kaya isipin na lamang natin ang ating Panginoon naglalakbay sa iba't ibang mga lugar, nakikikain, nakikiinom, nakikitira. May mga sponsor din ang ating Panginoon. May mga tumutulong din sa Kanya sa Kanyang misyon ng kaligtasan, sa Kanyang misyon ng pangangaral, ng pagpapagaling, ng pagpapalayos ng mga demonyo. Marami ring mga tao na may kakayanan sa buhay ang tumutulong sa Kanya sapagat iniaalay nila ang anumang material na bagay sa paggamit ng ating Panginoon. Para nang sa gayon, ang ating Panginoon ay mabisa na makapunta sa iba't ibang lugar at magampanan ang Kanyang ginagawa na tungkulin. Kaya nga po mga kapatid, hindi naman bias ang ating Panginoon laban sa mga mayayaman. Bagkus, pinapaalalahanan niya ang mga mayayaman. Sapagat mga kapatid, bagamat hindi masama ang maging mayaman, lalo kung ang yaman mo ay minana mo, pinaghirapan mo, hindi mo naman inakaw, nakuha mo sa pagsusumikap, nakuha mo sa pagtsatsaga sa iyong pagsisipag. Subalit mga kapatid, mas malaki kasi ang temptation, mas malaki kasi ang tukso para sa mga mayayaman.
Kaya nga po kapag mayaman ka, mas madali kang tuksuhin ng pagkakasala kasi meron kang kakayanan para suportahan ang tukso na ito, ang kagustuhan mo na magpatukso. Sa paano pong paraan? Kaya kapag halimbawa, merong nightclub, sinong makakapasok sa nightclub? Hindi po yung mahirap lamang. Bakit? Kasi papasok ka sa nightclub, ang saya-saya sa nightclub. Bakit? Kasi yung mga babae doon, hindi mo naman kaano-ano, kakawayang ka. Yung mga babae doon, hindi mo naman misis, kakandong sa'yo. Yung babae roon, hindi mo naman kamag-anak, hindi mo naman mahal sa buhay, pero hahalikan ka. Bakit? Sapagat may kapalit iyon. At anong kapalit? Magbabayad ka. Kaya nga po kung titignan natin, kung ikaw ay mahirap lamang, hindi ka makapupunta roon ng ganong kadali kaysa sa mga mayayaman. Bakit? Kasi wala kang pambayad. Kaya nga po mas malaki ang tukso para sa mga mayayaman. Kaya nga ito'y pagpapaalala ng ating Panginoon sa mga mayayaman na maging maingat sapagat po pwedeng sila ay marahuyo sa tukso na magbubulig naman sa kanila sa pagkakasala. Gayun din po naman mga kapatid, tingnan po ninyo kapag halimbawa sa droga. Bagamat meron pong mga mahihirap na nagdodroga rin pero ang laki ng pagkakaiba. Kapag kamayaman, anong ginagamit na droga? Hindi lamang shabu. Yung iba, tinatawag nila coke. Bakit? Anong ibig sabihin ng coke? Yun po yung slang o pinaikli na salita doon sa uri ng droga na tinatawag na cocaine. Merong pang ecstasy, iba't ibang uri ng droga. Kaya nga po mga kapatid, kung ikaw ay mahirap lamang, hindi ka makabibili ng mamahaling uri ng droga. Ano ang pinakaginagawa ng ibang mahihirap para sila maging high? Hindi nabibili ng droga, mahal yun. Hindi nabibili ng mga cocaine o kaya ng ecstasy. Hindi nabibili ng mamahalin na mga pinagbabawal na gamot. Ano na lang ang pwedeng gawin ng isang mahirap? Yung po bang kung may swela sila ng sapatos na medyo sira na at tinagpian ng rugby, yun na lang ang sisinggutin. Bakit? Kasi libre pa. Mahirap lang kasi. Kaya nga po kung titignan natin, pareho namang mali. Kaya lang, sa mga mayayaman, mas may access sila sa paggawa ng hindi maganda sapagat may pambili na mga bagay na nagdudulot ng pagkakasala. Kaya din po naman mga kapatid, yung po bang kapag ikaw ay mahirap, bagamat may mga mahirap na mayayabang din, pero mas madali ang magmayabang kapag ikaw ay mayaman. Bakit? Kasi ang lagi mong iniisip, hindi naman masamang magmayabang. Bakit? May ipagmamayabang naman. Pero sa kabilang banda, ganun pa rin ang bagsak mo. Mayabang ka pa rin. Kaya nga po tingnan ninyo mga mahirap, kuminsan wala namang maipagmamalaki. Kaya kinakailangan sa mga mahirap, may mga pagkakataon, sila yung nagiging humble. Bagamat sabi nga natin, hindi naman lahat, sapagat meron din namang iba, hindi na nga mayaman, mayabang lang talaga. Kaya nga po may pagkakaiba. Pero mas madali po ang mga mayayaman nagawa ng ganito sapagat may access sila sa mga bagay na wala ang mahirap. Kaya nga po ito'y pagpapaalala sa atin ng ating Panginoon na pakakaingat tayo. Bakit? Sapagat sa bandang huli, kahit na gano'ng kadami ang yaman na meron tayo sa lupa, hindi ito ang makapagbibigay sa atin ng kaligtasan. Magagamit natin ang lahat ng ito sa mabuting pamamaraan sana habang tayo nasa lupa. Subalit kahit na gano'ng kabuti ang paggamit natin sa mga kayamanan na ito, hindi naman ito ang magtitiyak sa atin ng tanging kaligtasan. Sapagat ang kaligtasan ay tunay na nagmumula sa ating Panginoon. Kaya nga po ang Diyos ang tunay na dapat na maging kayamanan ng bawat isa sa atin. Sapagat sa ating Panginoon, lahat tayo ay po pwedeng dalhin sa kanyang kaharian. Lahat tayo ay pwedeng maligtas sa habag at awa ng ating Panginoon. Kaya nga po ang panawagan lamang sa atin ng ating Panginoon upang tayo kanyang kahabagan, upang tayo kanyang kaawaan at dalhin tayo sa kanyang kaharian, sa kaligtasan na ating minimiti. Maging mabuting tao tayo habang nasa lupang ibabaw. Isabuhay natin ang ating pananampalataya, huwag nating gawin at huwag nating sundan din ang mga pagkakasala na nakikita natin sa ating paligid. Bagkus, iwaksin natin ang kasalanan at kamtin natin ang buhay ng kabanalan, gawin natin ang mabuti para nang sa gayon maging marangal tayo na mga Kristiyano na nagsasabuhay ng ating pananampalataya. Kaya nga po mga Kristiyano, di lamang dapat Kristiyano sa pangalan,
kundi ang mga Kristiyano ay dapat na makilala, lalo tigit sa kanilang mabuting halimbawa sa kanilang pagsunod sa ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, sa bandang muli, tinatawagan tayo at hinahamon ng ating Panginoon. Gamitin natin ang kayamanan sa lupa sa mabuti, pero huwag nating kakalimutan ang tunay nating kayamanan na nagbibigay sa atin ng kaligtasan ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya habang pinagpapahalagahan natin ang mga kayamanan sa lupa para gamitin natin sa kabutihan, pagpahalagahan din natin ang kayamanan na pinagmumula ng kabutihan na walang iba kundi ang ating Panginoon. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama para sa katatagan na mapaglabanan ang tukso ng material na bagay at ng kasiguraduhan. Sa bawat panambitan ng ating po itutugon, Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Ang simbahan naway magbigay saksi sa halaga ng makalangit na kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Ang mauunlad na bansa naway magbahagi ng kanilang likas na yaman sa mga mahihirap na bansa at huwag nila silang pagsamantalahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Ang mga Kristiyanong namumuhay sa karangyaan, naway maging matalino sa paggamit ng kanilang kayamanan ayon sa diwa ng pagbabahagi at pagmamahal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Sa mga matatanda, dukha at may sakit, naway maipakita natin ang ating pagkalinga at habag. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Ang mga yumao naway makibahagi sa kayamanan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Ama naming nasa langit, pakinggan mo ang mithiin ng iyong bayan. Mapuno nawa kami ng karunungan ni Jesus. Siya na nabubuhay at nagahari, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapalam. Handa ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, naghahanap sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na iyon na rin ibinigay para kami maging marapat na iyong panglakan. Pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Pamadaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, kaya hindi ng taginit at tagulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwalang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't pa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang lagarap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo, pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sambahin ang ngalan mo, papasanin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang amin kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga nasara para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa gusto at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at inayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming pananampalataya pag ang aming mga pagkakasala
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piling. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na. Oratio Imperata kaugnay ng COVID-19. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 na lumalaganap sa kasalukuyan at nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kalikasan at pinagmumula ng salot na ito at kung paano masusugpo ang paglaganap ng sakit na dulot nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina nang mapaglingkuran nila na may puso at kakayahan ang mga may karamdaman at sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito. Sinasamo namin ang mga dinapuan ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at matulungan ang lahat ng nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Pedro Apostol. Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang si Kristo'y aming pinagsaluhan. Inihiling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis. Bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo at rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Umayo natin pagkaya, kanyang pagkalingat kapag